Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Andito naman si Kuya Gus, nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang mo at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. At yan doon sa mga datihan. Meron na po tayong magandang balita dyan. Umabot na tayo ng 50,000 yung subscribers sa mga datihan na walang sawang sumusuporta. Maraming salamat po. Eto! Ano ang usapin ngayon? Grabe ha. Ito na. Mainit-init pa. Abangan nyo sa dulo ng video ha. Oo, yung tuwad kong dalawa, isang chairman at isa yung mayabang na burusko di man nag-iiba na ho ng tono. Yung dating makisig kung magsalita sa kamera. Hindi ko alam, kayo na po humusga. Kaya gusto ko lang yung pakita sa inyo, nagmamadali nga ako para lang makita nyo bakit sila nag-iiba ng tono. At sabi pa nila, gagawa sila ng batas. Pag-iitingin pa nila yung batas para daw walang bumaligtad. Kung ano daw yung sinabi ng mga resource person nila, natatakot sila, baka daw pagdating sa Senado ay magsibaligtaran. Yan ang abangan nyo mamaya. So ito, ano ba meron dito? Makwento lang natin para naman na lahat tayo ay sama-sama. Oo. Kakasuhan na. Kakasuhan na o kinasuhan na? Yan ang balita sa atin ni Chikadora. So, ano ba meron, Chikadora? Sabi nga dito, matapos mahuli ang sabwatan sa DPWH, Saldi Tutut, kinasuhan sa ombudsman. Hala. Eto na. Mainit-init pa. Kinasuhan. Sino kaya nagkaso? So, anong mangyayari pag kinasuhan? Yan ang alamin natin sa mga susunod na video. Pero, andito pa tayo kung paano at bakit kinasuhan. Ipasok mo, Chikadora. Matapos ang naging revelasyon ni Vice President Sara Duterte patungkol sa di umano'y kinalaman ng 2 taong kumokontrol sa budget ng buong Pilipinas. Ako, Bicol Party List Representative Zaldico, kumpirmadong mahaharap sa patong-patong ng reklamo matapos kasuhan ng Anti-Graft and Corruption. Matapos makumpirmang tila sangkot ito sa 50 billion pesos na mga proyekto ng DPWH na di umano'y pineke ang mga materyales. Nagsumite na sa Office of the Ombudsman ang isang corruption watchdog ng mga ebidensya kaugnay sa mga aktibidades at korupsyon di umano ng 3 party list representative. Sinabi ni John Chiong, ang Pangulo ng Task Force Kasanag International, at hiniling nito sa Ombudsman na magsagawa ng sariling investigasyon base sa kanilang mga isinumiting ebidensya laban kina ACT-CIS Party List Representative Eric Yap, ako Bicol Party List Representative Zaldico at CWS Representative Edwin Garjola na kapwa na sasangkot sa korupsyon matapos madiskubre na tila nakipagsabwatan ito sa ilang mga opisyales ng Department of Public Works and Highways at tila nangatkong sa 50 billion pesos fund sa Sanay Project sa Cordillera Administrative Region. Sa nasabing press conference, inireveal ng presidente ng Task Force Kasanag International na bukod sa tila pangungurakot di umano sa pondong 50 billion pesos, tila naging substandard pa ang proyekto sa Cordillera Administrative Region dahilan para ang ilang mga project na ginawa noon sa taong 2018 hanggang 2019 ay agad nag-collapse at hindi pinakinabangan ng publiko. Tila kasabwat rin di umano ang ilang mga construction company na nagsagawa ng nasabing multi-billion project. Narito ang eksklusibong report kung saan dumulog sa Ombudsman ang Task Force Kasanag International para kasuhan sa kasong Anti-Graft Corruption Practices Act sina Zaldico at 2 pang kongresistang sangkot sa maanumalyang 50 billion project. Narito panoorin ang full video. Ito sa CWS yata. Mahirap kasi umanap ng evidence. Hindi rin nagbibigay yung mga DPWS na pumunta. Umiikot kasi kami being the watchdog. Umiikot ako sa mga DPWH kung magtatanong-tanong kahit hindi ka naman bibigyan talaga.
so happen, matagal naming nahagilap ito. At napakahirap humanap ng evidence sa kanila. Kasi parang hindi kanila bibigyan kung ano yung mga sikreto nila dyan. Sa totoo lang, dahil kayo siguro sa media, naramdaman nyo rin pag nagili kayo ng mga requirements sa DPWS. Mahirapan talaga tayo humanap. Kaya ito lang yung panahon na nakakita kami ng mga ebidensya. Sa ating pagkakalam, as far as I know, mahirap naman sabihin na hindi na alam itong mga project ito, 50 million eh. We're not talking 1 million, we're not talking of 100 million. We are talking 50 million pesos budget. So, imposibleng hindi nila alam. Sa palagay ko matagal na. So ito mga kasama, isa lang ang patunay, ha? Ayan, kung nakikita niyo yung video, isang task force Kasanag International o isang organisasyon na sila po ang nag-file sa ombudsman. No? Kinasuhan na si Saldico at 2 pang kongresista ayon sa video. Pakikipagsabwatan ng mga ito sa DPWH sa 50 billion project Timbog. Yun. Yun Kaya mapapag-alaman na merong anomalya di umano eh. Diba? Marami na ho ang sumisilip sa kanila, lalo na yung mga netizen, kasi walang project, may pondo. Baliktarin natin, may pondo, walang project. Ano nangyari? Diba? Hindi ho biro yung fact-check ng yan, yung pagbaha. Diba? Hindi biro yung kalamidad na yan. Kaya, doon na lang masasabi natin na ito, abangan natin kung ano mangyayari sa kaso. So ito, bakit may nasabi tayong pagdating naman sa election, may papakita akong video. Sana lang, wag lang magkaroon ng, alam nyo na, marumi ang eleksyon sa Pilipinas. No? Yung nabalitaan nyo ba yung matik-matik dati? Nagkaroon ng dayaan di umano. Ito, may papakita akong slide sa inyo. Sana lang, na hindi talaga magkaroon ng matik-matik din. Almost 80,000 na machine, counting machine. Ang dumating na. Sige, siya na lang magbabalita sa inyo. Ipasok mo ate. Halos 80,000 sa 110,000 automated counting machines ang dumating na sa bansa para magamit sa 2025 elections. Gagamitin din ang mga ACM sa parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, dinala na ang mga ACM sa warehouse sa Binian, Laguna. Dumalo rin si Garcia sa ceremonial turnover ng printing machines at mag-imprenta ng test ballots sa mga National Printing Office sa Quezon City. Aniya matatapos ang pag-imprenta ng 1.2 million na test ballots sa loob ng 3 araw. Gagamitin ang mga ito sa nationwide information campaign sa paggamit ng ACM. Plano namang mag-imprenta ang COMELEC ng mga balota base sa bilang ng mga botante sa Disyembre. Yun. Sana lang maganda ang resulta nito, no? Sana lang hindi magkaroon ng mga, alam nyo na, kung ano yung nangyari noon, di umano, hindi mabahiran. At sana lang, bantayan ito ng COMELEC. Kasi, kung mga magkakaroon ng kagaya nung dati, yung matik-matik, di ba? Hindi makatarungan. Alam naman natin na, nararamdaman natin na napakalakas ng mga Duterte. Tapos, pagdating ng dulo, di ba? Wag naman. Ito pa. Ano bang problema? Bakit ngayon nag-iiba kayo ng tono? Bakit ngayon yung kantang dating pinasikat nyo, parang iba na ngayon ang version, pwede bang may tanong? Sabi dito, House of Quadcom I bills penalizing a lawyer of witness who recant statement. Pati ba naman yan? Bakit kailangan nyo pang pakilaman yung abogado? Diba? Kasi ito. Palagay natin dito palagay ko lang. Ako opinion ko lang naman ito. Kasi nagsalita na si Coco Pimentel, no? Na hindi sila kagaya ng pagalingan. Kung napanood nyo yung unang video natin kanina umaga,
hindi sila ipagalingan, hindi sila yung perasahan kung magtanong. At hindi sila yung napakadaming hearing di umano. Ha? Sila po, ang gagawin nila, papakinggan lang nila kung ano yung statement ng inimbitahan nila sa Senado. Ha? Pag napakinggan nila, wala na po sila. Bahala na ang husgado. Yun po ang sabi doon sa unang video. Kasi ngayon, siguro napapagtanto na itong mga ito. Tsaka alam nila na bumabantot na yung mga pangalan nila kung sa kani-kanilang mga lugar at mga distrito, iba na ho ang tono ng kanta. Ha? Ito na. Pakinggan natin, ha? Naku, matatawa kayo, ha? Sige. Pasok mo. Definitely, we're now close to the termination of our hearings. Baka gumawa kami ng committee report na adverse doon sa kanilang aksyon kung mangyayari man yung recantation nila o pagbabago ng kanilang statement sa Senado. Saka in addition to that, siguro, kasi napag-usapan na rin natin yan Kaya alam mo, may mga learning lesson tayo dyan na after nila magsalita sa Senado, tapos magre-recant sila. That's the reason why tinitingnan natin kung yung batas na pwede natin gawin para... ma-interrupt lang kita, kuya. Ngayon naman, gagawa naman kayo ng batas. Kasasabi mo lang. Kasasabi mo lang, kuya. Dahil sa siguro medyo alanganin kayo, baka bumaligtad nga uli yung mga resource person na inimbitahan nyo. Baka mamaya, pagdating sa Senado, magsibaligtaran din. Magsabi sila doon di umano na pinilit nyo lang. Ngayon, gagawa na naman daw sila ng batas mga kasama. Gagawa sila ng batas na lakihan ang penalty just in case na itong mga resource person nila na kanilang nakapanig ngayon at bumaligtad sa Senado ay gagawa nila ng batas para mas malaki ang pananagutan, di umano. Nakakatuwa. Tuloy. Maging mabigat ang kaparusahan sa mga ganitong klase ng mga recantation of their statements. Otherwise, kung hindi natin lalagyan to ng mabigat na penalty, ay maaari itong paulit-ulit na mangyayari. At tama yung sinabi ni Chairman, disadvantage sa kanila yan kasi sila magdadala yan at hindi na sila paniniwalaan ng kahit na sino. At I think yung mga ginagawa nila, they have to balance everything. Correction lang po. Hindi paniniwalaan, kasasabi mo lang. Sino yung resource person? Medyo mali po ata yung statement mo. As sa nakikita namin, lalong-lalo na yung mga kababayan natin, kayo ho sa Tuwadcom, di umano, ang lalong hindi pinaniniwalaan na ngayon. Yung style ng pag-iimbestiga nyo ay hindi daw makatuwiran ayon dito kay Carmelita. Sabi ni Carmelita, hindi na sila makatuwiran mag-imbestiga. So ngayon, gagawa na naman sila ng batas kuno, di umano, na halimbawa yung resource person nila, nakakampi nila ngayon, at sa Senado ay umurong, na naman, gagawa na naman ng batas. Yan, nasabi natin dito. Tuloy mo, kuya. Especially yung sentiments ng ating mga kababayan sa narinig nila na revelation na nanggagaling sa... Ayun daw, sentimento ng ating kababayan. Yung sentimento po ng kababayan natin ay galit na po sila sa inyo, di umano. May balita nga Sabi po ng mga taga Laguna, sila po ay wala na raw po talagang katiwa-tiwala. Yun ang sabi ni ating maldita rito. Wala na po kaming katiwa-tiwala. Yun lang ang pagkasabi. Hindi ko alam kung ano pa yung saloobin niya. Tuloy. Dalawang resource persons natin. And basically, kung titingnan mo yung kanilang mga sinabi sa kanilang mga affidavit, kapani-paniwala dahil sa mga pangyayari sa mga ginagawa ng ating pong mga selected or mga abusive na mga kapulisan. Hindi lamang kwentong kutsero o kwentong palengke yung dati nating narinig. Kuya, nung nag-iimbestiga kayo, ang patungkol nyo lagi ay kay President Duterte, ang Pangulong dating Duterte. Doon kayo nakapokus. Ngayon, sasabihin mo, parang pulis ngayon ang iniipit nyo at sinasabi nyo dyan. Ay yung mga abusive na pulis.
Hindi naman yan yung naririnig ng ating kababayan, kuya eh. Oo, di ba? Lagi yung tinatanong, ha? Oo, kasabwat, di ba? Pinapaamin nyo pa nga si Colonel Leonardo eh. Yun ang tumbok nyo nung una. So ngayon, iba na ang tono. Nakapokus na ngayon kayo sa pulis. Bakit? Oo, kasi narinig nyo yung sinabi ng mga senador. Ha? Iba na ngayon. Ganun na ba kabilis yun? Hindi na magbabago. Ito lang kuya, komento lang to ng ating kababayan. Hindi na magbabago kung ano yung napanood nila. Oo, napanggigipit nyo di umano sa dating Pangulo. Di ba? Kayo mga kasama. Oo, yung mga napanood nyo bang hearing, ano ba yung sistema ng pag-iimbestiga nila? Patungkol ba to sa mga kapulisan? Di ba hindi? Oo, laging patungkol yan. Oo, sa Pangulong Duterte. Yan. Oo, yan ang sabi ni Arnold. Oo, di ba Arnold? Oo, tuloy mo kuya. Ngayon napapatunayan na dahil binabanggit na sa ating pong Kongreso yung mga bagay na nalalaman nila. At ako naniniwala na mas marami pa ang magsasalita dyan. Katulad ng ating mga naimbestigan ngayon, noong nakaraan, yung pagpatay kay Tony Halili, kay Mayor Cesar Perez ng Los Baños, ako yung naniniwala na may lulutang pa. As a matter of fact, Chairman, no? Meron kumontak sa atin. Ito, interrupt ko lang si Kuya. Si si Coco Pimentel nga, si Senador Coco Pimentel eh. Ang sabi, hindi na sila mag-iimbita ng napakaraming resource person. Alam nyo bakit? Hindi raw nila matatanong isa-isa yon. Oh. Ngayon, ito may lulutang pa raw. Wow! How? At tuloy. Nangyari doon sa Samar na ganun-ganun din na inambush. At ang sabi nga ay parehong sitwasyon. So I think with the right evidences and documents that will be presented to us, most likely baka maipasok po natin yan dito po sa ating hearing as well. Tama. Dagdagan ko lang, no? Because we already anticipated yung mga recantations kasi nangyari na yun, ano? Pinag-aaralan natin ngayon sa Quadcom na kung ang isang maaaring recommendation namin na panukalang batas ay yung paano ba natin hihigpitan, no? Yung kultura ng pagsisinungaling sa mga congressional investigation. Eto kuya, may masabi lang, no? May masabi lang sila, no? Paano raw hihigpitan ang kultura pagdating sa investigasyon? Ganito naman ang sasabihin ng taong bayan na magko-comment sa inyo. So napakadali lang naman eh. Tinanong nyo yung mga resource person nyo. So yung mga resource person nyo, wala hong pag-amin. Ibig sabihin, hindi sila nagsisinungaling. Wala silang sinasabi, wala silang statement doon na nilalaglag nila ang Pangulong Duterte. 'Di ba? Wala eh. Kahit hanggang dulo, kahit sa video angulo eh. Wala eh. Ngayon, yung pagtatanong po ninyo, nila, noon, doon sa kamera, ay ibang klase. So, merong salita doon, may statement doon na talagang dinidiin si Leonardo, na si Leonardo daw, di umano, siya daw po ay ang, naatasan ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Sige, himay-himay nyo yung mga video nyo. Ganun po ang nakalagay doon. Panoorin nyo mga kasama, yung hearing nila. Makikita nyo. Tuloy kuya. Kasi madalas nang nangyayari at nagiging kultura na, no? And we all know, kapag ang isang tao ay nagbigay ng sinumpaang salaysay, siya ay assisted by a lawyer. Siya ay susumpa sa lawyer na lahat ng kanyang isinulat at sinabi ay mga pawang katotohanan lamang. And because of this, there's a semblance of perhaps liability also na tinitingnan namin na maaaring gawing panukalang batas na dapat mayroon ding criminal liability yung mga nag-a-assist na mga lawyer. Kasi eto naman ang masasabi namin, kuya. Nung kasalukuyan na i-contempt nyo si Ate Garma, di ba ang statement niya lagi ay hindi niya alam? Yun na contempt na, kinabukasan, nagkaroon kayo ng hearing. Ano na? Di ba? Ang tanong doon, sabi niya Senador Marcoleta, ito bang si Karma ay ni-inassist ng mga abogado habang siya ay nasa nandyan at naka-arrest dyan sa nakakulong. Inassist ba siya ng abogado niya? Kasi ang sabi doon ni Senador Marcoleta, paano yan makakagawa ng statement? Dapat computerized yan. Siya ba ay nag-iisa lang sa kulungan? O siya ba ay may kasama na isang abogado? O para makagawa ng kanyang statement? Okay, nakagawa na. Nung nagkaroon na ng hearing, eto na. Kakampin nyo na, di umano.
Oh, parang lumabas. Oh. Isip-isip din. Ha? Tuloy. Sinumpaan sa kanila na totoo yan eh. No? At later on, magre-recant sila. No? So, nasaan yung kasi dapat pinoprobe nila yun eh. Di ba? Bago nagbigay ng sinumpang salaysay, tinatanong yan ng mga abogado eh. O, ito ba, ay sigurado ka? Anong iyong, itong paragraph number 1? Ano bang ibig sabihin nito? Ano ba yung ganyan? Inaalalayan sila ng abogado eh. And after maalalayan sila ng abogado, makagawa, sumusumpa sila sa harap ng isang notary public. No? So, I guess, we also have to study how we can improve the law on perjury, which will maybe perhaps provide for a liability. Ito naman sasabihin natin. Ang sabi doon sa committee nyo, yung mga abogado ay hindi ho makakapagsalita. No? Nasa likod lang sila. Wala hong karapatan ang mga abogado nila na sila ay magtanggol sa harap ng pag-iimbestiga dyan. Oo. Kaya nga yung abogado ay nasa likod lang. Tama ba, mga kasama? Diba? Napapanood nyo, nasa likod lang. Ngayon, ang sabi naman ni Kuya, gagawa sila ng batas para naman doon sa abogado. Naku, kawawa naman yung abogado. Diba? Pati abogado ngayon, makakasuhan. Wala na magtatanggol. Diba? Kung kakasuhan nyo rin abogado. Ganyan ba ngayon? Gawa-gawa na lang ng sarili. Pag-aralan nyo muna na maayos, Bago nyo isa-question yan, magkaroon kayo ng pag-uusap, no? Huwag nyo munang i-public, sabihin sa publiko, no? Tama ba? Nagagawa tayo ng ganito. Pag-aralan muna natin. Baka mamaya mali yung panukala ko, Diba? Tapos malalaman ng taong bayan, tayo-tayo lang pala may gawa. Diba? Gawin nyo muna. Dyan muna. Ilang kayo dyan? Marami kayo dyan, Pag-usapan nyo lahat. Diba? Ikaw pa naman ang chairman, Kuya. Tuloy. Doon sa mga lawyers. Yun ang naming nakikita na pinag-aaralan namin ngayon. Isasubmit din namin yan. Ipapile din namin yung batas na yan. Especially, Chair, no? Lalo na yung sa, yung mga nagte-testify dito sa Kongreso, sa Senate, saka sa House, no? Kasi nga, nakita natin na magiging magiging baka magkaroon ng pattern of abuse. Naaabuso talaga. Basically, nakita nyo kapag nung una sila Garma, sila Leonardo, then suddenly nabago yung mga statement nila. Ngayon, siguro kung meron tayong mas matibay suddenly nabago daw yung statement. Nung una nga, nagtaka nga kami. Ayaw nga umamin ni Garma. Suddenly rin, nabago rin statement. Nung yung na-contempt. Ngayon, si Leonardo, matikas. Di ba? May panindigan. Tsaka wala naman siya idadawit Lahat ng sinabi niya doon, ang pag-uusap doon ay laban doon sa mga droga, illegal na droga, mga ganon. Ang kalaban, sabi daw ng Pangulong Duterte, ang kalaban natin dito, ang kalaban nyo dyan, ay yung mga drug lord, yan yung mga sumisira ng buhay ng kabataan at ang mga mamamayang Pilipino. Pag naging biktima sila ng droga na yan, yan ang tunay na kalaban. Yun ang sabi ni Leonardo. Wala naman siya pag-amin na ang Pangulong Duterte ang, di ba? Wala naman ganun Kaya nagtataka kami, yung statement ni Garma, ngayon magkakaalaman na bukas. Tignan natin sa Senado. Tuloy. Batas yan, hindi mangyayari yun Yung pabago-bago sila tapos mabigat ang penalty, mahihirapan sila. Kaya I think high time na talagang busisiin na natin itong batas na gagawin natin dyan. Tama. Ano po, at sa tingin ninyo, may malaki yung chance na mag-recant sila? Lalo na may mga incidents na nga rin in the past sa ibang mga pagdinig na may mga nagre-recant. Ako hindi ko nakikita magre-recant sila. What? Wala. Among the witnesses that we presented in the Quadcom hearings, sa tingin ko hindi magre-recant yun because they know very well na ito ay makaka-apekto sa kanila. At sila ay sila ay subject sa isang investigasyon because of their criminal liability. So hindi yan basta-basta mag-re-recant. Kasi mahirap naman sabi niya, subject for liabilities for criminal investigation. Mali. So resource person pa lang yung iba dito. 'Di ba? Kaya nga, nagtataka tayo, yung inimbitahan nyo as resource person, lagi nyo sinasabi yan. Mga iniimbita namin resource person, ngayon sasabihin nyo, accountable sila. Mali. Doon pa lang sa statement ni Kuya,
Alam nyo na. Kaya nga sabi natin, lagi natin sinasabi, kung ito ay magsisitakbuhan, nag-file na. Sabi natin, nag-file na. February, pagdating yata ng February, itong mga ito ay hindi na makakaupo sa kamara eh. Hindi ko lang sure kasi tatakbo sila eh. So, yung mga trabaho nila dyan, parang wala akong idea. Sana lang bigyan nyo ako ng konting idea kung ano mangyayari. Ang pagkakaalam ko lang, pagdating ng February, yung mga ganyan, mga kongresista, hindi na po pwedeng mag-hearing dyan. No? So, nakapokus sila sa pangangampanya. Parang ganun lang pero kung mali ako, i-correct nyo na po ako. Tuloy, kuya. Bago sa kanila yung kanilang statement, they promise na hindi sila kakasuhan because kami, re-recommenda namin na kasuhan sila. Saka yung recantation nila, kung mapapansin nyo, no? More on the things that they have lied and now they are recanting from those lies, trying to tell the truth. Like for example, si Commissioner Leonardo, di ba? Sinasabi niya na walang reward system. Then suddenly, tuloy natin Talagang walang sinabi si Colonel Leonardo doon. Change his mind and siguro by actually thinking deeper ay na-realize niya na siguro it's time for him to tell the truth. Yung nga lang medyo kasi sa aming investigasyon nakaraan ay yung nadadrag yung pangalan ng Iglesia ni Cristo. Na sa aking pananaw dapat ihiwalay natin yung isyung yon sapagkat yung ginawa ni Commissioner Leonardo personal na bagay na tinampalan niya bilang isang pulis. At yung kanyang pananampalataya ay separate yun. We have to separate the church and the state. And basically, I think, with all due respect sa Iglesia ni Cristo na sinabi ng Manigarma. Dapat dati nyo pa sinabi yan. Oo, yung pinasa sa inyo yung statement, yung affidavit, nung nabasa nyo, dapat sinabi nyo na yan na separate. Ngayon, pumutok ang issue. Diba? Maraming nagalit. Lalo na sa inyo, alam ko maraming kapatid dyan. Ngayon, parang ayaw na nila ngayon. Ayaw na nila sa inyo, di umano. Ngayon, sasalita kayo ngayon dyan. Na-separate yung case. Bakit? Nakakaramdam na ba talaga? Yun ang sabi ni Carlo. Sabi ni Carlo, hindi na raw. Yan ang sabi. Sige, tuloy. That yung pagkakapili bilang Iglesia ni Cristo dahil masinop at maayos sila sa pananalapit. Kaya masasabi natin na siguro lang yung kasi nakita ko po na medyo nagkakautal-utal na si Kuya. Ibang klase na. Let's see what happened by May 2025, no? Ito bang mga andyan na talagang alam nyo na, mananalo pa kaya? Malalaman natin yan. At saka yung usapin mamaya, bago tayo mag-outro, yung usapin dun sa flood control, talagang matindi po yun. No, bilyones, hindi milyones ang usapan dun. So tuloy mo, Kuya. Yung mga members natin masyadong nadadrag yung pangalan ng INC, which dapat sana ay hiwalay natin sapagkat sa akin pananaw ay iba yung religion, iba yung trabaho ni Leonardo bilang isang membro ng ating pong kapulisan. Ang bait Pero sir, paano kaya if in case makontempt sila ng one of the senators? Ano po kaya mangyayari dun sa contempt orders naman ng House? Sino po contempt siya, no? Sige, Chairman ko na. Hindi naman pwedeng pwede silang cite in contempt sa Senado, no? But remember, itong ating mga witnesses na kanilang inimbitahan ay merong contempt na siniserve sa House, no? Until after matapos yung contempt nila, that's the only time na pwede silang mailipat, no? But kami ang nag-contempt sa kanila, they have to serve, no, the contempt order imposed by the Quad and voted unanimously by its members. So if in case po kasi nakita naman po natin na kino-contradict ni Senator Bato yung mga naging statements ni Garma dito sa House. So if in case po na i-contempt ni Bato si Garma, wala pong bearing yon sa custody ng mga nila Garma at nila Leon. Ako personally wala ano yun.
Walang, if ever they would be cited in contempt, number one, they should explain ano yung violation under the rules. Diba? Kagaya... Ito, sabihin ko naman sa inyo mga kasama. Ang sabi nga ni Senador Coco Pimentel, hindi daw sila kagaya noon investigasyon dito. Hindi daw sila kagaya noon. No? Hindi daw sila yung nagko-contempt. Ang gusto lang nila mapakinggan kung ano yung side. Kasi hindi naman sila husgado eh. Taliwas ito sa sinasabi nito. Kaya nagtataka sila, yung mga senador na yan, di ba? Nagtataka sila, bakit may mga ganun? Dapat, binabalangkas, aalamin. Pagkatapos doon, halimbawa, i-ano nyo na, kung meron talagang paglabag, kasuhan, kung sino dapat magkaso. Hindi yung nangyayari dito, dinidiin, pinapaamin. So wala rin. Ang nangyayari lang, napapahiya, kung sino yung, gusto na ipahiya. Kagaya yan, sa sinabi ni Senator Coco Pimentel, kagaya doon kay Pastor Kibuloy, di ba? Gusto lang namin malaman. Gusto lang malaman ng mga senador kung ano yung side niya. So nalaman, sinabi ron. So bahala na ang husgado ngayon kung meron sila nakikitang paglabag. Ganon kasimple. Hindi yung mga... ewan. Sa bagay, malapit na. Ito PDP line. Ito PDP line. Kung gusto nyo magpasok ng isa o dalawa, si Senador Marcoleta, huwag niyo kakalimutan, siyempre. Ano pa? Kung gusto niyo yung party list na nasa puso niyo, kayo na, nasa kamay niyo ang desisyon. Kaya lagi natin tatandaan, like, share ng video para maganda yung outcome ng ating channel. At siyempre, i-like, share, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka. Huwag kang magpapahuli sa mga issue. Hanggang bukas, meron po tayo, agahan natin pag-upload bukas. Abangan nyo yung hearing bukas. Hanggang sa muli, bye-bye!